So ay mga kalingap, andito po tayo kina Mr. Benteboy, ang pinakaunang naging kasama ko po sa pagpa-vlog. At meron po siyang mabigat na problema ngayon, kaya sabi ko ipupuntahan ko siya ngayon, kumustahin. So tara, samahan niyo po kami. At kumustahin po natin si Mr. Benteboy. Ayun pala si Mr. Benteboy. Jason, anong balita? Ayos lang. Kala ko kung sino nagtatrabaho. Ako. Pops. Hoy. Kuya, Ayos lang. Ha? Ayos lang. Miss ka namin, kuya. Oh. Anong ginagawa mo? Ba't ka nagpapala? Hindi, pag sa Sabado Linggo, nandito kami nag-ano kami ng mga nililinis kami dito, nagtatanim kami. Oh, ito yung facility mo. Ay, Rubilin! Mm. Okay, Si so Rubilin. ito pala. Ikaw, mayaman ka pala, kuya. Nagpapagawa ka ng facility. Hindi, ano yan, taon na yan. Pakunti-kunti lang kasi pag may budget, isa ka lang. Si Rubilin, no? Ibig sabihin ko na Si ito, Rubilin, itong compound na ito matagal mo itong pinagawa para sa mga beneficiaries mo. Oo. Ayun, yun yung matagal baga natin na plano baga kay Christian pa na magkaroon ng facility kasi marami bagang mga nade-depress ngayon. Saka yung lalong-lalo na yung mga kasama natin sa pag-charity na nasisilip baga na wala silang permit. Kaya ako nagsisimula pa lang ako sa ganito para makuha ko yung kung ano yung hinahanap sa requirements. Eh ngayon Rab, dahil dun sa mga nangyari dun sa mga kasama natin, parang medyo mahirap kasi yung mga nangyari ngayon na nasisilip ng government. May mga shelter. May mga shelter. Taong may depression. May mga depression. Kasi parang ang kasi dyan ng government, parang may permit, saka may doktor. May doktor. Eh, di naman natin kaya mag-ano ng doktor sa ganyan, na private doktor. Bali ito, Rab, naisipan ko. Magawa kasi dito ng hanap buhay nila. Nagpagawa ko ng yung sa kabila, lutuan ng banana chips. Dito yung repacking. Nag-welding ako ng lamisang mahaba para Natin, kuya. dun sila mag-repack. Dito? Ito di yung taniman ni Rubilin. Kaya si Rubilin. Kaya pala nalilibang si Rubilin, Ito nalilibang. matuwa. Marami kayong may kalabasa, may talong. Kaya Yan. pala nalilibang si Rubilin dito. Grabe. Alam mo si Rubilin, isa yan sa pinaka masasabi ko na tagumpay ng Team Kalingap. Si Norman, ito si Rubilin talaga. Pangalawang buhay na niya ito. Grabe. Napakasipag niya ni Rubilin. Ito na, mga tanim siya. At least nalilibang Kuya Jason. At least nalilibang siya at higit sa lahat, hindi pinabayaan ni Kuya Jason si Rubilin. Yung sinasabi nila na grabe ang gastos, kung tutusin, pag magaling na sila, nagkakaroon ng nalilimitahan yung gastos sa gamot. Kasi una-una, ang dinidevelop po kasi sa kanila yung self-confidence sa sarili. Para kung sakali na magkikisabay sila sa mga normal na Saka para sa akin, Kuya, ani mo yung gastos kung kapalit naman na yung buhay. Kasi nabigyan natin ng panibagong buhay si Rubilin. Di ba? Salamat, Kuya, at palagi yung fina-follow up yung ibang beneficiaries natin. Kasi alam mo naman, marami rin naman akong beneficiaries. Kaya yung iba, si Kuya Jason yung... Isa din ngayon sa inisip ko ay sabi ko, kahit na nahirapan ako, di ako nagsasabi kasi ramdam ko din yung hirap baga na dami ng tinutulungan. Saka sabi ko, babalikan ko na lang yung mga hindi nababalikan para at least kahit papano nang may content din ako. Kasi si nanay ko baga, simula nung nag-diagnose ng colon cancer, alas di ako makalabas. Oo nga, Kuya. Kasi kailangan kong i-monitor sila, si nanay ko. Doon sa yung simula na naging charity vlogger ako, doon ko na-realize na mahirap palang tumulong. Kasi unang-una, may mga sarili din tayong pamilya na kailangan din ng tulong. Tapos nakakapaboost ng self-confidence natin mga bilang charity vlogger, yung mga
good comment ng mga Yes. supporter. Naging At malakas yung na mga bad dahil sa- comments naman, nakapanghina. Nakapanghina. Kasi kung tutusin po na sana magkaisa na lang tayo doon sa mga ano. Kasi ang pinaka-apektado Isa yan. ka sana naman, huwag na nilang silipin ang mga vlogger na tumutulong. Kasi alam mo naman, mga vlogger lang naman tayo, content creator, Ang para pinaka- tumulong. But hindi na lang nila pansin yung mga corrupt government officials sa halip na yun yung anuhin nila, bigyan ng pansin. Bakit tayo pang mga maliliit na charity vlogger, di ba? Ang pinaka-naapektuhan kasi yan yung mga mga beneficiary. Oo. Ang paano na pag nawala tayo, titigil din sila sa paggagamot. Yan. Kaya nga, speaking of ganyan problema, isa din to sa, kaya pinunta ko ngayon, may problema si Kuya Jason na hinaharap. Kaya sabi ko, mabigat ito. Kaya yan, dito tayo ngayon, para kumustahin siya. Doon tayo, Kuya. Ay, sige, mainit dito. Ito Jay, yung mga naani ko dito. Yan, talbos Ay, kamote, kalabasa. Ano na nag-ano yan? Yung inani ni Rubilin kanina, itong papaya. Galing ano. Yan, itong kundol, namin kasi inano namin to, ginagawa namin matamis. Nasa ngayon pa sa'yo ito, Rubilin, yung Galing. matamis na yung kundol. Guys, ito yung mga inaan nila. Alam niyo, mga Yung mga kalingap, tanim ito noon pa nila. man, si Kuya Jason, mahilig na yan magtanim. Meron yan taniman sa karatig ng kanyang bahay, kaya bilib ako dyan. Ay, Jimel, kumusta? Boksingero na ba yan? Oo nga nakapanood ka, buksingero na, pambihira. Galing ano? Galing. Ay, ito na pala yung mga inalagaan, ang dami na nila. Dami ano? Oo. Batiin niyo si Kuya Bente Boy. Oy, magbigay respeto kayo ito kay Bente Boy. Ito yung una kong naging kasama. Ito yung kanang kamay ko nung araw. Bago pa sila Edo, sila Ian, sila David. Ako. Yan. Ikaw, ito. Ay, ito si Arjun. Ito yung una kong kasama. Nagsisimula ako mag-vlog. Matagal-tagal na din. Ang laki na nito. Oh. Bente Boy. Tago kasi si Kuya Jason. Ayun, dumarami na tayo. Halingap tahanan natin. Ito yung Ay, kundol. grabe talaga si... Ito yung kundol na ginagawa namin. Ginawa niyo yan? O, kundol. Ay, ate. Si ate. Si Reggie. Tundun. Kakatuwa naman at grabe. Alagang-alaga talaga ni... Alam mo, mga kalingap, ang magkaroon ng alaga, yung talagang 24/7 mong aalagaan is hindi biro. Di ba? Kasi sa vlog, oo, may napapanood kayo, pero behind the vlog or behind the camera, mas mahirap po. Kasi 24/7 yan at araw-araw mo silang papakainin, bigyan ng allowance. So yun po yung kadalasang hindi nakikita ng iba. Pero pag may mga alaga po kayo sa bahay, yun po yung pinaka-challenging. Di ba? So ano, pakita mo yan? Puro kain agad? Sino? Ayun, si Norman. Kilala mo si Norman? Ayo, si Norman. Malaki na rin pinagbago. Pero sana, masabi ko lang sa inyo, mga kasama mo ngayon, G, sana huwag kayong magbago. Kung ano man narating nyo sa buhay, kailangan marunong tayong tumingin kung saan tayo nanggaling. Yun. Kahit ako, nahirapan ako, pero nakasuporta pa rin ako kay Rab kasi yung respeto ko sa nila nandyan. Mawala man yung kasikatan natin, yung pagiging magkaibigan Yan. natin lang. Kaya yun, kaya okay kami ni Kuya Jason kahit bira kami magkita. Pag nagkita kami, dati pa rin. Kasi ano kami, baga wala kami samaan ng loob. Pag may problema na, kausap naman kami off cam sa chat. Kaya yun po yung, mas okay yung ano, anin mo yung pera kung yung pinagsamahan nyo is mawawala na. Maliban na lang kung talagang mukhang pera ka at mas importante sa yung pera kumpara sa samahan. Pero dito kina Kuya Jason, kina Edo, kina David, kina Ian, solid kami niyan. Talagang kami yung mga nauna dito. Upo muna tayo dito. G, gusto mong kape? Ay, grabe. At miss ko yung kape ni Kuya Jason. Oh. Kape tas ito. Iway natin, G. Alam ko, paborito mo ito. Alin? Itong langka. Ay, oo. Paborito namin yan ni Kuya Man. Bukal ito ba yan? Nakakatuwa naman at Kuya Jason, malaki na rin yung naabot mo kahit pakunti-kunti. Ito kasi alam ko, 4 na taon na niya itong pinapagawa. Ganun talaga si Kuya Jason. Di ba tapos? Pag may tiyaga talaga, may nilaga. Pero di niya matapos-tapos, lalo na ngayon, nabanggit niya sa akin, medyo nanghinayang siya kasi sa medyo nakakapanghinayang lang kasi baka di ko na matuloy yung shelter na gagawin ko, gawa ng di ba, sinisilip ngayon. Pero sa akin lang, Kuya Jason, kung ano lang yung kaya mong di ba? Di lang naman sa mga may depression yung pwede mong ipatira dito. Kung may scholars, di ba? Pero sa mga natutulungan mo ngayon, Kuya,
malaki na yung natutulong mo sa liit ng channel mo. Di ba? Mga natutulungan mo hindi na rin biro. Araw-araw mong inaalagaan, mahirap yun. Naramdam ko yun. Kasi may alaga din ako, marami. Saka yung... Galing, natuwa ako. May mga tanim kayo, nakakatawa. Hindi na kami na problema magbili ng Ano mo guys, so inani nila yan. Fresh. Ito din sa likod yung inani ni Robelin, ito papaya. Inani niya ng ganyan at sabi kanina, anin ko na kuya yung papaya kasi baka umunahan tayo ng ibon. Ay, oo, ano? Yung uwak, maraming dito ay uwak. Pwede palang gawing jam mo yan, no? Di ba gulay yan? Kundol yan, kundol. Ayan, di mo naman alam ang kondol, ano? Di mo kasi kabisa ang bahay kubo. O, kantay mo ito ang bahay kubo. Bahay ko kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, bataw, sitaw, matamis. Sitaw muna, sitaw, bataw. Hindi bataw, sitaw. Talo ka pa ni Rabay, pambira ka. Ito, hulugan ito. Alin? Ito, Itong compound, di pa tapos? tagal pa. Ang bihira yan. 10 taon ito. Hulugan siya, 10 taon. Yun o. Langka. Ano yung lista langka, Arjun? Ano yung lista langka? Langka po, Ano? Ano? Buko? ay, hindi ko alam. Nyog? Ay, kakamban. Ang langka ni Mr. Benteboy. Yun o. Bibisita lang tayo. Ayun na, baka tinitinda niyo yung kuya. Hindi. Grabe. Alam mo pa kung sino may paborito na kuya? Kabal. Yan. Lagi kami may dala nito pagkatapos ng scout. Paborito na ni Kuya Bal. Tulobo yun o. Marunong na din Bilhin, yung nasaan yung anak mo? magaling na din yung magluto. Ay, wow. Thank you, Robs. Thank you, Robs. Langka ni Kuya Jason Saldua. Tamis. Na ano na siya Matamis saka malutong. Ito talaga, Arjun. Salamat, boss. Ajay, ito pa, Ajay, oh. Kain kayo, guys. Biskuit. Ha? May biskuit yan, oh. Grabe. Grabe ka naman, Kuya Jason. Ano kaya to? Masarap to. Di baling walang pera basta may pagkain. Oh. When the lights go out, you know I'll be there. Nabala kita, alam kong busy ka. Pero di ko ina-expect na mapunta ka ngayong araw. Hindi talaga nagka-emergency talaga ako. Kasi, importante kasi yung ng tawag ng anak ko. Nung nakarang araw, Tinawagan ka? nung tinawagan ako. Sabi nung anak ko, baka daw pwedeng humingi ng tulong sa akin. Tulungan ko daw si mami niya. Kasi Mami niya, asawa mo. Yung asawa ko, sa totoo lang po, sa totoo lang hindi. 4 na taon na kaming iwalay. Okay. Apat na taon na alam ko kami. yun. Alam ko. Kasi hindi ko lang din inaano sa social media kasi Kasi siya, alam mo lang kung ano-ano sasabihin. sasabihin, Baka- ang number 1 na maapektuhan yun yung anak ko, anak namin. Siyempre, Siyempre, hindi mo na lang inano. kung sa paghihiway, kami nang may alam nun ng asawa ko. Tapos, nangyari nung nakaraan, nagsabi ng ganun. Sinamahan ko man si yung anak ko sa Naga. Kinuha ko yung result ng biopsy. Di ako ini-expect na ganun yung magiging resulta. Sa ganung anong sitwasyon na magkakaroon siya ng cancer, stage 3. Grabe. Ito mo lang naalaman. Nalaman. Kaya yung nabigla ako kasi malakas kasi yun eh. Grabe din yung sa trabaho. Stage 3 cancer. Stage 3. 3B. Sa ovary. Tapos napaloon nga ako dun sa post nung anak ko na sabi ng anak ko kasi ma-undergo siya ngayong week as soon as possible daw kailangan mag-graduation.
Kailangan ng 2 buwan straight, Sabado, Linggo lang ang pahinga. Kailangan dun mag-stay sa Naga. Ang sabi nung anak ko sa okay lang mami na mawala ka sa amin 2 buwan, wag lang habang buhay. Kaya naawa man ako kasi siyempre nanay yun ang anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan. Kaya yun ang inaano ko sa inaalo ko yung babakasakala ko yung lote, yung lupa ko na katatapos ko lang pati bayaran yun sa San Jose para maitulong ko dun sa asawa ko. Ilang taon na yung anak mo, kuya? Sino ngayon? Si Ken. Oo. Ano na siya, 16 years old. Bali, sunod-sunod na na pagsubok kasi nung nakaraan ba Yung mama mo. yung nanay ko nagkakulong cancer, namatay yung isa father ko. Tapos ngayon naman, simula pa lang ako, nangyari na naman ito. Pag-iwalay namin, may na reaktor na inabandono ko daw yung pamilya ko. Alam mo, Jay, 3 buwan ako yung anxiety, hindi ako makatulog, hindi ako makaano sa paano ako magsisimula. Kasi lahat ng napuntar namin, iniwan ko sa kanila lahat. Nung naghiwalay kayo? Naghiwalay Parang yung kami. kasunduan nyo? Hindi nagkasunduan. Hindi nagkasunduan. Ako yung Talagang ikaw nagdesisyon. yung nagdesisyon. Kasi iniisip ko, yung future kasi ng bata kasi ayoko maging kawawa sila. Kasi bali yung anak ko ay 2, na sundan pa kasi yung isa yun. Na bali 2. Kaya sabi ko, iiwan ko na sa inyo lahat kasi ako naman, sanay man ako sa hirap, makakapagsimula ulit ako. Kaya itong nakita nyo ngayon, sisimula pa lang ako ngayon. Talagang grabe yung ko na hindi ako nagkikwento sa inyo, hindi ako nagkikwento sa social media kasi ayaw ko maging kasi yung mga nagre-react, hindi natin alam. Siyempre may against, may Baka lalong kumulong. Baka isipin ng tao, bakit si Benteboy hindi nyo matulungan, samantalang ganito ganyan. Kasi alam ko, bilang charity vlogger, kung gaano kahirap yung pagtulong. Yung pagtulong na kahit nasabihan si Kuya Bal, kahit na sariling pera noon, binibigay pa niya. Pag uuwi sa bahay ninyo, inaaway siya ni Ma'am Binat, naibigay niya yung pera. Pero yung kung ano man yung ninyo, kasi man ninyo yun. Kaya ngayon hindi ako nagdalawang isip kasi wala akong naisip na na makakatulong sa akin, sa hirap ngayon ng buhay. Nagbabakasakali ako sa iyalo ko kay Kalinga Prab, baka kahit kunting tulong man lang kasi bukas dapat ngayong week makaano na siya ng kasi kumakalat na daw yung yung dun sa cancer. Yung cancer. Anong sabi sa'yo nung dati mong asawa? Di na ba kayo nag-uusap? Yung anak lang yung nagpag-usap sa'yo? Bali, yung pagiging co-parenting namin sa anak namin. Kung ano yung dati kami, yun yung pinapakita namin. Naghiwalay lang kami, pero sa anak namin hindi. Yung pagiging magulang namin sa anak namin, nandyan kami. Kaya nga, Sa mga pangailangan. kaya nga nahirapan ako kasi yung nalaman ko. Kasi unang mahirapan dyan yung 2 anak ko ay kasi sanay sila na kapag may sakit sila, nanay ang hinahanap. Pag may kailangan sila, nanay ang hinahanap. Ibang mag-alaga bagang nanay, Saka anak mo na mismo yung nagslapit sa'yo. Medyo talaga, mahirap tanggihan yun, di ba? Ayan, so yung mga kalingap at binisita natin si Ken, yung panganay na anak ni Kuya Jason. At siya yung lumapit kay Kuya Jason para humingi ng tulong para sa kanyang nanay. Ken, pwede mo bang ikwento kahit yung kunti lang na detalye? Nung nalaman po namin na may cancer po si Mami, tinawagan ko po agad si Dad, tapos naging po ko ng tulong. Nung nakaraan lang po, nagpa-check up po kasi si Mami sa dyan sa Leon. Mabigat, kasi cancer nga, mahirap. Wala po kasi akong ibang malapitan kundi po si Daddy. Okay. So, paano mo siya kinontak? Ano yung pagkasabi mo sa kanya? Alam na po ata ni Daddy yun kasi nag-chat din po si Mami kay Daddy. Kailangan po namin ng tulong po kasi po, di po sapat yung sinasahod ni Ma'am, tas may mga loan pa po. So, yan mga kalingap. Grabe yung unang ko dito kay Ken, maliit pa to. Ano ba yung balita at kailan ba siya dadalhin sa ospital? Ano ba yung mga babayaran? Dapat po ngayon, mapanaga na po kasi po, mahanap po ng rentahan apartment. Din po sana kasi po, mapagod po pagbalik-balikan po baga. 2 months, 2 months daw yung radiation na? 2 months. 2 months? Nawalan ko, Sabado, Linggo lang ang pahinga ng radiation. Gago.
Eh, hindi ko na alam siya na ko lalaki. Sabi ko kung pwede lang gumawa ng ano kasi inino ko na pag hindi ako gumawa ng parang kahit nakakaya yung sitwasyon na ganito, lumapit ako kahit kanina. Mas nakakaya siguro kung makita mo na pabayaan mo yun, Doon pwede mo. dating kasama mo. So, ibig sabihin, Ken, marami talagang kailangan. Tinapos din kayo sa mga... Alas kalating million daw yung gagastusin sa ano, yung ano kayo mo. Siya? Pero pumunta namin sa Naga. Kasi sinamahan ko siya, nagpasama siya sa Naga. Kukunin namin yung salt. Kasi hindi niya alam yung pagpupunta sa Naga, kaya sinamahan ko. Ano, punta kasama ka? Punta kay Naga? Kami. Yung sa second opinion, walang kaso nga ngayon, tinaw, hindi pa ako naibibigay sa kanila. Kailangan maka-radiation na agad. Kaya yung nag-message ako sa LG, talaga inalo ko talaga yung lupi ko. Kahit nababayaran ko palang, alin ko man yung lupa. Kasi ang lupa, G, ang lupa na bibili, makakabili ka uli. Pero ang buhay. May babalik. Kahit nagkaganon kami nung mama ni Ken. Ano pa rin yung concern ko sa kanila? Ano po, syempre po, bilang panganay, gusto ko din pong makasama po si mami ng matagal. Tas may maliit pa din po kasi akong kapatid kaya gusto ko po pong humaba yung buhay ni mami. Bata ka pa nga. 16 ka pa lang, no? Marami ka pang ang pang-aabutin. Siyempre tayo bilang mga anak, gusto natin makasama yung magulang natin ng matagal. May ano na ba yung doc? May sinabi na about wala pa, di pa siya na-check. Hindi na, May sinabi ba na yung chance na ganyan? Nagpa-second opinion na sa Naga. Oo. Bale na yung talaga, procedure na kailangan. So, kailangan na ng ASAP. O asap kailangan ASAP. radiation na agad, tapos chemotherapy, tapos meron pang isa. Tapos sa Naga yun. Sa Naga yun. Okay. So, kay Jason, mabibigay ako sa kanya ko bibigay sa'yo, sa kanya na. Ano kay Ken? Kay Ken na. Hopefully makatulong to. Yung simpleng lang, bilang syempre si Kuya Jason, hindi na to iba sa akin. Kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, Jason, pupuntahan ka namin para... Kasi ito sa Kuya Jason, hindi yan basta-basta nagsasabi ng problema. Sobrang tahimik lang yan. So, kadalasan pa nagkakausap kami sa kanya nag-open. Kaya nung nabanggit niya sa akin, sabi ko, punta kami dito ngayon para makabigay kami ng konting tulong. So, bibigay ako sa'yo, Ken, at ikaw nang balang bigay kay mama mo, at wala naman siya ngayon dito. Mula to sa ating YouTube channel, sa Team Kalingap. Pagpasensya mo na to, Ken, at Kuya Jason, At sa ngayon, ito lang yung kaya natin pang ibigay. Kasi nagbabalik pa lang naman tayo sa... At least kahit pa paano, thank you mga Kalingap, at unti-unti nang bumabalik yung sigla ng ating YouTube channel. Mas marami pa tayong matutulungan at mapapabahayan. So Ken, para sa inyo, yung mama mo, at salamat din kay Kuya Jason. Ito ay 25,000. Ayan. 25,000 yan, ikaw nang bahala. Ang mga kailangan nyo. Makatatag ka para kay mama mo. Ito, at lahat yun, hiwalay sila ni papa mo. Okay kayo ni papa mo. Yun naman yung okay doon. Yun naman yung maganda doon. Ano yung gusto mong sabihin kay una-una kay Kuya Jason? Ano po, syempre po, thank you, nagpapasalamat ako kasi kung wala po syempre si Daddy, wala din pong maasikaso sa amin. Tapos pangwala po sa inyo po, Kuya Rab, kasi sobrang laking tulong na po nito sa amin. Pero na po, mga next week na po ata ang namin. Yan mo at niniwala ko na may mga tutulong pa. Sana may tumulong lang pa po mga Kalingap. Yan, sa mga gusto kong tumulong, kahit kontakin na lang po si Kuya Jason. Or pwede naman po ako, yung FB page ko na Kalingap Rab, o yung mga kasamahan ko sila Kalingap Rab, pwede nyo na pong kontakin. At lastly, Ken, anong gusto mong sabihin sa yung mama na nagpalaki sa'yo? Siyempre po, maraming salamat kasi po 16 years pinalaki po ako ng malusog. Tapos tinuruan po ako ng mga gagandang asal. Tapos pag nasa Naga ka na, palakas ka, kapit lang, kaya mo yan. Gusto ka pa namin na-extend mo kasama ng matagal. Oo nga, no? Asan yung, di ko nakikita yung anak mong maliit. Wala pa. Kasama si Tito Jun. Sige, yun na. Thank you, Hindi ko ini-expect na makakano kami makalapit kayo sa'yo. Pero wala talaga ako, nagtatawag na sila kanina sa akin. Wala akong naibibigay, sabi ko. Okay. Sabi ko, di, salamat, sabi ko. Pasensya na ako, kuya, kasi yan lang ang naibigay ko eh. G, malaking tulong yan, G. Sabi ko, malaking tulong, sabi ko nga. Pero tatag lang,
dito nga sabi ko kasi ang mga bata kasi hindi po natin alam kung nasaan yung kapasidad nila, yung pasensya baga, baka yung mga ginagawa baga Oo. ng mga kabataan. Oo, baka gumawa ng di maganda para lang magkapera, gano'n. Siyempre para sa inyo. Pero, basta, Kuya Jason, Team Kalingap naman siya. Sama-sama tayo dito sa One Kalingap, One Family, isang tahanan tayo. At maniniwala ako kung gaano, kung may mga tumulong kina Kuya, kina Tatay Robin, kay Kuya Pure Health, sigurado may tutulong rin kay Kuya Jason. No? Kaya, di kasi sila sanay sa social media, Kasi di ba? nakita mo niya sa labas, sabi sa akin, bibinta ko na itong bike, mountain bike, para may ibigay ko kay mami. Grabe. Ano sa naga. Sabi ko nawa ko kasi natulo lang luwa ko, kaso wala akong magagawa. Siyempre, anak mo na yun eh. Alam ko rin pati Kuya Jason yung pagpapalaki mo dito. Palagi mo itong kinikwento ng mga magkasama tayo. Lagi mong binibida to, yung si Ken. Anak mo. Ang anak ko di balik na ako maghirap pag lang yung mga anak ko kasi pinaprotektahan ko sila sa lahat eh. Kahit ako'y mabatikos, kahit ako'y mano, kasi yung naranasan ko, tayong magulang, ayaw natin paranas sa yung anak natin baga, naranasan natin. Kasi baka, iba yung maging kalalabasan baga. So yan Ken, pakatatag kayo ni mami mo at syempre dito lang kami Team Kalingap. So thank you so much po sa mga viewers natin. Kayo yung sponsor ko talaga. Syempre sa mga sponsor naman na tumutulong sa mga beneficiaries ko, maraming salamat po. Salamat po sa mga nanonood. Dito po tayo ngayon at ngayon lang natin actually talaga nakausap at naging medyo open book si Kuya Jason sa kanyang personal life. First time to kasi di naman talaga niya gusto talaga na maging open sa lahat yung kanyang mga problema. So Kuya Jason, ano gusto mo sabihin sa mga viewers natin? Sa mga viewers po ng Kalingap, sana patuloy pa po natin suportahan sila Kuya Bal, Kalingap Rab. Kung tutusin po, di po sana ako lalapit sa kanya kasi isipin po ninyo yung mga ibang viewers na ako bilang isang Kalingap, pinapabayaan ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal. Pero kung tutusin po, malaking tulong na po yung nakilala po ninyo ako. Nagkaroon po ako ng mga pangarap ko dati na nakuha ko na po ngayon. Kaso po, hindi natin masasabi yung mga panahon po na talagang paparana sa atin ng panahon. Yung mga pagsubok na kailangan po natin harapin. Kahit po na kaya, ang importante po, may ginawa po tayo. Kasi ayaw po bandang huli na pagsisihan yung mga na hindi natin ginawa ng paraan. At least, nagsubok ako. Rab, di ko in-expect na mapakinggan mo yung tayo. Kasi sa sobrang busy mo, so marami kang pinupuntahan, marami kang tinutulungan, hindi ko na-expect na mapupuntahan mo ako agad. Nag-isip ko kanina, kagabi, di ako makatulog kasi yung nainiisip ko. May-message yung anak ko na kailangan din ng tulong ba? Saan ka lalapit? Saan ako lalapit? Nagano na ako sa'yo, Jay. Sabi ko, baka sakali ulit. Sabi ko ganun. Kaya sa mga viewers po, salamat po. Sana wag po mga nagano po ng negative po sa Kalingap. Sana iwasan na po natin kasi unang-una ang mga naapektuhan po din yung mga nangailangan at mas marami pa po nangailangan na tinutulungan pa po ang Kalingap. Sana magkaisa na lang po sana tayo. Kung tutusin po, wala man po sa amin mawawala kung mawala po ang channel namin. Pero inisip din po namin yung mga tao pong umasa. Kahit po sa maliit na halaga, sa panahon po ngayon talagang hirap. Salamat sa Kalingap. Kaya sabi ko nga, hindi matutumbasan yung pera. Kasi tanas mo kasi yung experience baga. Na hindi matutumbasan ng pera yung pinagsamahan. Dahil lang alukin ka ng pera na tatalikod ka. Kung ano po yung sana pagkakailangan natin kaila Kalingap Rab kay Bal hanggang sa huli, sana ganun pa rin tayo. Kahit hindi natin sila panoodin, sana wala man tayong masabing masama. Kasi nung makilala natin sila, maayos naman po yung pagtanggap sa atin. Kaya nga yung nasaktan ako sa tuwing na nanonood ako, Jay, yung lalo na yung nagpatulpo sa oras ng kasal ni Kakay. Nandun ako sa loob. Hindi pa nagsisimula yung kasal. Kinakausap, nag-interview pa kay Kuya Bal sa tulpo na dapat ay special occasion yun sa kanyang anak.
Tapos nasaktan din ako dahil sa kabila po ng mga tulong po ng Kalingap dun sa mga beneficiary na sobra-sobra na hindi agad-agad na makukuha na sa katulad ng naghanap buhay ka, napakaswerte. Marami naghahangad na magkaroon ng blessing pero tututusin lang bago pa tayo nagsimula kaming dalawa ni Kalingap Rab. Kaming dalawa ni Kalingap Rab. Nagsabi ako kay Kalingap Rab, gusto din daw sumama yung mga kasama natin sa na kay Kuya Bal na baguhan. Dahil po ako nang matagal ko na pong nakasama si Kalingap Rab, tumas po ang subscriber ko. Gusto ko din po mangyari dun sa mga kasama kong pumunta dito sa Daet na magkaroon din sila kung anong naabot ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal. At inisip ko din may mga kanya-kanyang pubugang pamilya na kailangan din masuportahan, matulungan. Pero sana dumating man yung point na sumikat man tayo, umangat tayo sa buhay, sana huwag tayong magbabago. Sana marunong tayo lumingon sa pinanggalingan. Kahit nasabihin natin, napagalitan man tayo o nasabihin man tayo ng di maganda, isipin din natin yung nagawa nilang mabuti. Kasi kung tutusin po, napakahirap sa sitwasyon. Parang pundasyon po ng bahay. Hindi po magiging matibay ang pundasyon ng isang bahay kung sa pinakailalim po ay mahina. Sisirain po ba natin yung pundasyon ng iba sa sarili po nating kagustuhan, sarili po nating hangad na magkaroon tayo ng ganito. Pwede naman sa ng lahat po, hindi naman po sana kayo ma-open sa mga sinasabi ko. Kasi isa man din po ako sa nakasama nila Rab, kung tutusin, pamilya na din po rin ko sa kanila. Masakit din po sa akin na nung wala tayo, hindi sila nagdalawang isip na sinasama tayo, hindi sila nagdalawang isip na pasukin tayo sa bahay nila. Kahit nasabihin natin na na hindi pa alam nila kung anong pagkatao natin, hindi sila nagdalawang isip. Pero ang nano ko lang po sa inyo, kung masama po sila, di sana po matagal na po kung wala sa Kalingap. Yun lang po ang masasabi ko. Kung makasama po ninyo sa personal po, kung masirap ka si Kalingap Rab, doon po ninyo malalaman kung masama po ba sila o mabuti. Kasi mahirap po yung sasabihin ko po sa inyo dito sa video. Tapos yun naman po sa hindi nyo naman po makikita sa personal. Pero ang masasabi ko lang po, kung po sila, di sana wala na din po ako sa Kalingap. Thank you. Salamat po, Jason. Salamat. Salamat Ayan. So, thank you, Ken. Di na rin kayo magtatagal, ha? Salamat. Basta ikaw mo na bahala kay mami mo kasi alam mo na ang sitwasyon namin. Sige. Thank you. Salamat din. So, yung mga Kalingap, thank you so much for watching, and one Kalingap, one family. Now you're Thank you. sunlight on the ripples. Somehow you noticed me. I don't believe it's all about the things that we